balita galing sa bayan ko. Ito si Nagido, mula sa Ateneo de Manila University. Nato, nag-aaral sa National University. Varsi, estudyante sa UST. Huli, scholar ng bayan mula sa UP. Madalas sila magpagalingan. Hulyo 25, 1931, nagkasundo ang apat na imbis na magpagalingan ay magtulungan sa larangan ng pamamahayag. Binuo nila ang College Editors Guild o CEG, na sa kasalukuyan ay College Editors Guild of the Philippines, ang alyansa ng mga pahayagang pang-campus. Nagsimula ang CEG bilang isang elitistang organisasyon na eksklusibo para sa mga patnugon. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, pansamantalang natigil ang operasyon ng CEG. Si Wenceslao Vinsons, patnugot noon ng Philippine Collegian, ang naging unang presidente ng Guild. Nang sakupin ng Hapon ng bansa, sumapi si Vinsons sa hukbalahap at namatay na bayani. Muling nanumbalik ang operasyon ng Guild pagkatapos ng gera. Lalong naging masikhayang pakikisangkot ng CEG sa iba't ibang usaping panlipunan. Tatanungin kita, ano ang papel ng kabataang mamamahayag sa lipunan? Mananatili ba tayong neutral? Sa panahon na maigting ang paglaban ng mga mamamayan? Ganun lamang ba tayo? Tagatala lang ng kasaysayan? Nagtatala ng kasaysayan natin pumanig. Kailangan pumanig tayo. Makisalumuha tayo sa mamamayan. Bumaba tayo sa tore. Ibigin ng tore. That was also a time when there were lots of fora, seminars on current political situation at that time. In particular, in our paper, we came out with issues with militancy. In Malaya, there are issues about the foreign control in the economy. Also issues about the student issues, and one advocacy of the publication is the freedom of the press, campus press freedom. Kasabay ng pagtindi ng krisis sa ekonomiya at politika sa bansa, ang pagtingkad ng panunupil ng Administrasyong Marcos sa mga tagapagbalita at mamamayan. Ngunit hindi natinag ang mga mamamahayag. Walang takot na tumunggali kahit nabuhay ang kapalit. Mula noon, nagtuloy-tuloy ang pagkiling ng CEGP sa isyu ng mamamayan. Hindi nagpakulong ang Guild sa isyu lang ng kalayaan sa pamamahayag, bagkos sa lahat ng isyung nakaapekto sa mamamayan at bansa. Nang ipataw ang batas militar, idiniklarang iligal ang CEGP. Hindi lamang mainstream press, maging ang mga pahayagan sa maraming universidad at kolehiyo ay isinira. Maraming estudyanteng patnugot noon at mga miyembro ng campus press ang naging kasapi ng Kabataang Makabayan, ang pinakamalawak at tanyag na organisasyon ng mga kabataang nakikipaglaban para sa ganap na demokrasya. Maging ang KM ay pinagbawal din ni Marcos at nananatiling underground organization sa kasalukuyan. Sina Emanuel Lacaba, dating patnugot ng Dagidon ng Ateneo, Evelyn Pacheco ng PNU Torch at Lorena Barros ng FEU ay ilan lang sa mga kabataang manunulat na nagpasyang humawak ng armas at nag-alay na kanilang buhay sa paglaban sa diktadoryang Marcos. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ang Campus Journalism Act o RA 7079. So you had a very ironic situation that the law that was intended to protect the rights of the student journalists, nabaliktad ang sitwasyon.
ito pa ngayon ang ginamit ng mga school administrators para labagin ang karapatan ng mga student publications. Kung di ako nagkakamali, sa first year niyan, 4 kaagad na publications ang naipasara. Magiging effective kasi instrument for change itong Campus Press. Kaya pag ito nagipit nila, napaisara nila, nagagawa nilang mapahinga yung paglaban ng mamamayan. Kaya dapat itong Campus Press tuloy-tuloy talagang sumasalib yung lakas niya sa pinakamarami sa populasyon natin. Dito mga magagawa sa kapal. During Estrada, napakarami ring kaso ng paglabag sa kalayaan sa pamamahayag sa loob ng mga pamantasan. Ang ginawa ng CEGP, nag-form kami ng caucuses na nandoon yung iba't ibang mga publications. Kinuha namin yung kanilang sentiments, yung kanilang pagtingin tungkol sa Estrada Presidency. At unanimous yung desisyon ng Guild to call for the ouster, hindi lang resignation. Kaya isa itong mataas na panawagan para dun sa mga mamahayag pang campus. Ang isa ring matibay na batayan, yung iba pang people's issues. Makikita natin dito na hindi lamang dun sa kanyang sariling issue, kumilos yung CEGP that time, kundi nakipag-ugnayan dun sa mas palawak na mamamayan. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng Guild ang ika-76 nitong anibersaryo. Ang CEGP ay nananatiling pinakamalawak at pinakamatandang organisasyon ng mga kabataang manunulat sa buong bansa. Ang paglawak ng kasapian ng Guild at patuloy na pag-iral ay nakaugat sa demokratiko at patriotikong oryentasyon nito. Patriotiko dahil laging kabahagi ang Guild sa pagsusulong at pagtatanggol laban sa dayuhang panghihimasok sa larangan ng kultura, ekonomiya at politika ng bansa. Demokratiko dahil sa walang sawang pagtataguyod at pagtatanggol ng Guild sa interes at kapakanan ng mamamayan.